Tayo po yung magsisimula na. Sa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, ang Diyos ay mabuti. Amen. So, napakabuti po ng Diyos dahil tayo po ay narito muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Bago po tayo ay magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung tulungang manatili. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit nyo sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko, na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay, sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa'yo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko, sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa'yo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Kami ay muli ay nagkatipon, Panginoon, para sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Patuloy na lahat na nakakarinig, Panginoon, lahat ng nasa FB Live na ito, Panginoon, lahat ng mga taong nakakarinig, Panginoon, patuloy na ang bawat salita na kanilang maririnig, Panginoon, ay maging rema sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-iingat. Hallelujah. Salamat po. Ito pang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan. Amen. Sige po, kung tayo po ay may banal na kasulatan, tayo po ay makipagbukas sa Hebreo chapter 12, verse 27. Hebreo chapter 12, verse 27. So sabi po dito, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig
upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. So, minsan pa nga po. So, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. So, salamat sa salita ng Diyos sa umagang ito na nagmula sa Hebreo chapter 12 verse 27. Sabi dito sa chapter 12 ng Hebreo verse 27, ipinapaliwanag ng Diyos na darating ang panahong yayanigin niya ang lahat ng bagay. Aalisin ang mga nilikhang bagay na pansamantala upang ang mga bagay na hindi mayayanig ang mananatili. So mga bagay na may pagyanig, so mga bagay na nasa sanlibutan, sa napansamantala at nilikha lamang. Halimbawa po nito ay yung kapangyarihan, yung yaman, yung sistema, yung tradisyon na ginagawa sa sanlibutan. Hindi lahat ay mananatili. Ang pansamantala ay nawawala. Mga bagay na hindi nayayanig ang kaharian ng Diyos, ang kanyang salita. Yun ang, kumbaga kung ihalin tulad natin sa isang bagay, halimbawa sa puno, kung ating, pag sinabi kasing niyayanig, ito po ay, kumbaga pinagagalaw ng malakas. Ayan, so niyayanig. So, ibig sabihin, pag niyayanig, maaaring may mga bagay na mahuhulog, pero may mga bagay na mananatili. So, yun po yung sinasabi doon. Sabi doon sa ating teksto na minsan pa. So, ito'y tumutukoy sa huli at tiyak na pagkilos ng Diyos. So, ang pagwakas ng pagyanig o pag-alis ng lahat ng nilikhang bagay na maaring magbago o masira upang manatili lamang ang hindi matitinag. Sabi nga doon, aalisin ng Diyos ang panandalian. Sabi po doon, pag sinabing panandalian, yung makamundo, yung mga makasalanan. Amen po. So mananatili ang walang hanggan ang kaharian ng Diyos, ang katotohanan, at ang pananampalataya. So mga kapatid, ito po ay ang pinatutungkulan po dito ng ating Panginoon. Sabi po dito ay ang mga manampalatayang Kristiyano. Partikular ang mga Hudyong Kristiyano na dumaranas ng pagsubok at itinuturo. Sabi kasi dito ay ang sabi dito ay darating yung panahon ng pagyanig at pagbabago. So maaring tayong mga Kristiyano, maaring makaranas tayo ng ganito dahil marami sa atin yung nadadala na ng sanlibutan. Maaring may mga Kristiyanong nalilihis ng landas. So maaring doon pumapasok ang pagyanig. Doon maari tayong yanigin ng Panginoon na dapat yung lahat ng bagay na nakukuha natin mula sa mundo ay dapat nating alisin. At ang mananatili dito ay yung kaharian, yung pag-ibig at pananampalataya natin sa Diyos. So sabi nga po dito, ang Diyos ay naghihiwalay. Sabi dito, ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan. So sabi dito, siya ang may kapangyarihan na yanigin ang mundo at aalisin ang pansamantalang bagay. Yan po, so napaka makapangyarihan ng Diyos dahil siya lamang daw po ang may karapatan o may kapangyarihang yanigin ang mundo upang doon ay alisin ang mga pansamantalang bagay.
Sabi doon sa Roma 1:20, sapagkat, sabi po doon sa Roma 1:20, sa Roma 1:20, sabi po dito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadaylan pa. So naroon na sinasabi na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So maaring sabi doon, sapagkat walang hanggang kapangyarihan at kabanalan, nakikita natin mula sa kanyang mga nilikha. Amen po ba? So sabi doon ay walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos, makatarungan, dahil doon ay siya lang ang may kapangyarihan na yanigin ang mundo. So sinasabi dito na kapag dumarating ang panahon ng pagyanig na yon, ay maaring nakikita ng Panginoon na lahat ng mga tao sa mundo ay puno na ng kasalanan, puno na ng mga hindi magandang bagay na ginagawa. Kaya naroon yung sinasabi nating minsan pa ay yayanigin ng Panginoon. Ang yayanigin ng Panginoon o aalisin lahat ng bagay na nilikhang maaring magbago o masira. Pero sabi doon sa bandang huli ay mananatili pa rin ang hindi matitinag. So sabi po doon sa ang Diyos ay banal at makatarungan. Ipinapakita dito niya na hindi basta-basta kumikilos ang Diyos, kundi may layunin at katarungan. So sinasabi nga natin, kapag niyayanig ang isang bagay, kapag niyayanig ng Panginoon ang ating ay mayroon siyang layunin. So ano po yung layunin na sinasabi ng Panginoon doon? Ang layunin niya ay alisin niya yung mga bagay o mga nilikhang bagay na natitinag. Amen po ba? So, yun nga po yung layunin ng Diyos. Kaya, tayong mga manampalataya ay patuloy na tayo ay lumapit sa Diyos. Amen po ba? Patuloy na tayo ay ipakita natin sa ating mga kilos na hindi tayo nakukuha ng mundo, hindi tayo nadadala ng mundo. Amen po. Amen. So, ang Diyos ay tapat at di nagbabago. So, ang mga bagay na kanyang itinakda, sabi po dito sa ating, sa Malakayas 3:6. Yan nga po natin sa Malakayas 3:6. Sabi po dito sa Malakayas 3:6. Tingnan po muna natin sa Hebreo 13:8. Hebreo 13:8, sabi po doon ay sabi po sa Hebreo 13:8, kung sino si Jesus noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. So huwag kayong patangay sa mga sari-sari kakaibang katuruan. Mas mabuti pa rin sa atin na mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa walang pakinabang mga utos tungkol sa Kanya. So sinasabi po dito, kung sino si Jesus noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. So dahil nga ang Diyos ay tapat
at di nagbabago. Sinasabi sa Hebreo 13:8 ay ang Panginoon, si Jesus, ang sabi doon ay Hebreo 16:8, kung sino si Jesus noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang Panginoon. Kahit na tayo ay na patuloy na nakakaranas ng mga pagyanig, ay naroon pa rin ang Panginoon para sa atin na mga mananampalataya. At patuloy lang tayo na lumapit sa Diyos, patuloy lang tayo manatili sa Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen po. Sabi doon sa Hagay 2:6, minsan pang yayanigin ko ang langit at ang lupa, at ang dagat at ang tuyong lupa. So naroon po, na pinatotohanan po doon sa Hagay 2:6, na minsan pang yayanigin ko ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Naroon din po sa Hagay 2:7, yayanigin ko ang lahat ng bansa. Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. So napakaganda po nung verse ng Mateo 24:35. Lahat daw, ang langit at ang lupa, lahat ay lilipas, lahat ng nilikha, lahat ng ating nakakamtan na material na bagay, ito po ay panandalian lamang, lilipas, pero datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayan, so, tunay na kahit ano pa yung mga bagay na ating nakukuha, gusto nating makamit, pero kung wala naman tayong mga salita ng Diyos, wala rin po yun. So, ang sabi doon, ang aking mga salita ay hindi lilipas. So kahit na anong mangyari, ano man yung mangyari, ay naroon pa rin ang salita ng Diyos. Amen po. So sabi po doon sa awit 102:25-27, sila'y mawawala, ngunit ikaw ay mananatili. Amen po. Amen. So sila'y mawawala, ngunit ikaw ay mananatili. So sabi rin po sa Isaiah 51:6. Isaiah 51:6. Sabi po sa Isaiah 51:6. Sabi po dito ay sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin, sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid. Katulad ng usok, ito'y kalangitay pawang maglalaho, at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ay nang nilikha, ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. Amen. Napakaliwanag po doon. Sabi doon, lahat ng nasa kalangitan ay pawang maglalaho, at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. So ang mga naroon ng lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay, ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. So batid sa atin ng Isaiah 51:6 na lahat niyayanig ng Panginoon. So sabi doon, ang kalangitay pawang maglalaho. So maglalaho lahat, pero naroon yung pagliligtas at walang hanggan ang tagumpay na nagbubuhat sa Panginoon. Amen. So napakabuti po ng Panginoon. Sabi sa 1 John 2:17. So 1 John 2:17. Sabi po dito, 1 John 2:17.
Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen po. Amen. Sabi doon, mawawala ang sanlibutan. Amen. At ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ano po ba yung mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao? Pera. Yan. So, kasikatan. So, yun po yung mga bagay na gustong-gusto ng mga tao. Yung gumawa ng kasalanan. Amen po. So, pero ngunit, ang sabi doon, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. So, yun po yung sinasabi doon sa 1 John 2:17. So, sabi nga doon ay sinasabi doon na bawat tayo mga Kristiyano, suriin natin kung saan po ba tayo nagtitiwala. Amen po ba? Siyempre sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So maaaring nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Maaaring minsan ay kumbaga ay napupunta tayo sa makamundo, ay patuloy nating alalahanin na nariyan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So patuloy na siya yung magyayanig, patuloy siya yung yayanig sa ating buhay upang ipaalaala na nandyan siya. Amen po. Upang ipaalaala na ang Panginoon ay laging nandiyan. Hallelujah. Hallelujah. So sabi doon, aalisin ng Diyos ang mga panandalian, yung makamundo, lahat po ng iyon, yung lahat ng ating kasalanan. So, kaya nga sabi nga doon sa John 3:16, talagang napakabuti ng Panginoon. Kahit na tayo mga nagkasala, kahit tayo ay napakarami nating kasalanan, naroon pa rin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. So, mananatili ang walang hanggan. So, sabi doon, kaharian ng Diyos ang mananatili, katotohanan at pananampalataya. So, salamat sa Diyos dahil tayong lahat po, tayong lahat na mananampalataya, ay salamat dahil tayo nakakaranas ng mga pagyanig sa ating buhay na pinapaalaala ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay maging matatag sa mga pagsubok, sa mga bagay na humihila sa atin sa sanlibutan. Amen po. So salamat sa Panginoon sa umagang ito, at sabi nga natin sa ating paksa, tayo ay mananatili tayong nasa kaharian ng Diyos, nasa katotohanan, at may pananampalataya. Hallelujah. So, sabi po doon sa konklusyon natin ay patuloy na tayo po ay lumapit, patuloy na tayo ay manatili sa kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, na muli ay makarinig ng iyong salita, O Lord. Patuloy na ang talata ng Hebreo 12:27, Panginoon, ay nagpapakita, Panginoon, na ipinapakita sa bawat mananampalataya na maaring yanigin ang bawat buhay, Panginoon, ng bawat isa. Ngunit ang mananatili, Panginoon, ay yung kabutihan na nagbubuhat, ay yung kalooban ng Diyos nagbubuhat sa iyo, Lord.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita na aming narinig, Panginoon. Nawa ang bawat salita na ito ay maging rema, Panginoon. Ma-i-apply namin sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita sa umagang ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, O Lord. Patuloy na muli ay lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon. Humingi ng mga kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan, O Lord. Upang sa inyong pagbabalik, Panginoon, ay manatili kami sa inyo at laging naghihintay ng pagtatagumpay na nagbubuhat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na tinataas namin sa iyo, O Lord, ang lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo matamis na pangalan. Amen. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat at patuloy lang tayong manatili sa ating Diyos. Hallelujah. Salamat po.